So ayan mga kawaki, mga kabisnes, nandito po tayo ngayon sa ating sagingan, no? Dito sa lugar na kung saan tumutubo yung ating banahog, no? So mayroon ngayon ditong kakaiba na banahog na kabuti banahog na po ito. Kukunin po natin. Ito po siya, mga kawaki. Yan. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Kunin natin. Ang itsura nito parang gano. Yan, Ganoderma. Ito siya, yan. Kakaiba nga siya. Nung maliit pa ito, nung tumutubo, nung maliit pa, siya ay patulis na palapad. Pero ngayon, lumaki na, ganito na naging resulta. Actually, marami naman ako nakita nitong ganito na tumutubo sa mga puno ng kahoy, no? Pero itong isang ito, mukhang kakaiba ito. Tignan lang natin kung anong pwede natin ipakinabang dito sa ganitong uri ng kabuti. Ayan. Kasi yung normal na banahog na patulis ay mabisang panggamot yun eh. So ito, baka may alam sa inyo dyan na nanonood ngayon na herbologist o kaya kung ano mang klase ng kaalaman mayroon siya dyan, pakicomment nyo na lang. At kung ito ay nasubukan nyo ng gamitin sa panggagamot, at kung ano pong klaseng gamot, at kung anong klaseng sakit po yung kanyang kayang gamutin, no? Bali, dalawa po ito, meron pa dito isa, Ayan, Yan, ito naman, parang uhong talaga siya, ang kanyang forma. Ayan, may antangkay siya. At, mayroon siyang parang payong sa itaas. Kunin na rin natin to, mga kawaki. Ito. Yan. Yan. So, halos parehas lang siya. Yung kanyang ilalim mo puti. Halos parehas lang siya nung isa. Kaya lang ito, parang formang payong siya, Yan. Ganun ang kanyang forma, mga ka-business. Ayan. Ito matigas po ito. Tingnan natin ito. Matigas din, Ayan, Ayan. Bagamat ay magkaiba sila ng forma, pero tinityak ko naman na 100% isang uri lang ito. Yung isa kanina, sana ba yun? Kunin natin. Ito, ayan. So, bali dalawa ito, Ayan. Kung ito ay lahi ng Ganoderma o kaya isang uri ng kabuti na pang medisina, baka mapakinabangan po natin ito sa hinaharap, mga ka-business. Baka mapakinabangan po natin ito sa hinaharap, mga kawaki. Ayan, Ayan. Yung mga nauna nito na nakuha namin noon, patulis lang siya, wala siyang ganitong forma, wala siyang tangkay, wala siyang parang umbrella sa taas. Yun ay ginagamit nung mga napunta dito na abularya. Napanood nyo siguro yung mga nauna nating mga video, Ginagamit po yon ng mga abularya na binababad sa langis. Pagkatapos ay ginagamit nila panghaplas. Napakabisa na gamot sa mga may arthritis, yung mga namamagang mga kasukasuan, at yung mga may sugat, na matagal nang hindi gumagaling, ay nagagamot niya rin. At yung iba roon
ayon sa kanila, ginamit nila pang paswerte sa negosyo, kaya sa hanap buhay, o kaya pang paamo ng mga kalaban, no? Bawa mayroon kang kalaban dyan na mga chismosa, yung mga kapitbahay mo dyan na inggitera, na kung ano-ano mga sinasabi sa'yo, yun, ginamit nila yun. Pero hindi ko na nakuha kung anong exact details, ano, kung may hinahalo pa ba silang mga ibang element o ano pa man. Basta ang sabi nila sa akin napakabisa daw, lalo na yung mga taong laging minamalas, laging hindi swerte ba, pagka ginamit daw ito ay talagang siswertehin. Yung mga sinasabi ko sa inyo mga ka-business, yung sinasabi ko sa inyo mga kawaki, yun ay base doon sa mga sinasabi nila sa akin at paliwanag nila sa akin na tungkol dito sa ganitong klase ng kabuti, ano. Yun ay hindi ako sure ng 100% kasi hindi ko pa naman nasubukan ng actual sa akin yung sinasabi nila na pangpaswerte sa hanap buhay at saka sa negosyo. Pero yung binabad sa langis at ginamit pang haplas doon sa mga may rayuma, may mga bukong-bukong tayong namamaga, ano, bawa yung mga may pasma-pasma, yun ay sinubukan ko. At yun naman ay totoong napakabisa talaga. Pagka hinaplas mo, pag binabad mo ito sa langis, laglag. Ano yun? Kapag ginamit mo ito na panghaplas, kagaya nung ginawa ko, talagang ginagaranti ko sa inyo na 100% mabisa talaga siya. Alis kagad yung pamamaga ng ating mga arthritis at saka yung ating rayuma, no. Siyempre mamassage mo rin siya. Kumbaga, pag hinilot mo o kaya nagpahilot ka, yung langis na gamitin pang haplas, ito siya. Itong nakababad ito doon sa langis, ha. Ayan. So yun lang mga ka-business, mga kawaki. So yun lang mga kawaki. Salamat mo ng marami at nakarating kayo sa dulo ng video kong ito. Ang lahat ng mga sinasabi ko naway inyong maunawaan at inyong maintindihan. Ganun pa man, bahala pa rin kayong magdesisyon sa sarili nyo kung try nyong gamitin ito, subukan ito, or ano pa man. Basta, ang sinasabi ko sa inyo, base lang naman doon sa aking naging karanasan. Ayan. Salamat po sa inyong lahat mga kawaki. Paki-support naman yung ating maliit na channel, yung Kawaki TV Official. Paki-support po natin. Ito ay isang channel natin na kasalukuyang pinapalago natin at pinapalaki natin. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Saan po kayo panig ng daigdig. Ayan. Bira. Ay! Tira! Yes, good morning mga kabisnis, mga kawaki. Ayan, maaga na naman ngayon at nandito po tayo sa kabundukan. Ayan ang ganda ng view dito, mga kabisnis. Ito yung daanan, palusong papunta doon sa bahay namin. Ayan, iikot ko lang yung camera ha, para makita nyo. Ayan, ito may napansin ako dito, isang gagamba. Ayan Ayan. Itong gagambang ito ay pang-araw, gagambang pang-araw. O kaya inabot na siya ng umaga, nakatulog pa rin. So ibig sabihin, siya ay isang uri ng gagamba na tamad. Isipin mo, tanghali na tulog pa. Kita mo naman. O, tingnan nyo. Gagambang tamad.
So ayan, meron din palang gagambang tamad mga kawaki. Akala ko sa tao lang yung tamad. Gagamba pala meron din. At saka ang laki ng bahay niya. Oh. Ang laki ng bahay niya pero ang liit ng kanyang katawan. Oh. Ayan. Ito yung kapaligiran dito sa amin pagka umaga na hindi umuulan. Napakaganda. Ayan ang sikat ng araw. Ito naman yung daanan, paakyat doon sa taas. Yan. Pag binaybay mo yan, ang lusot niyan ay papunta doon sa Batasan, Quezon City. Hindi kakao. Ang marami dito, yung mga nakapaganon, yung mga nakapakorb na ganyan, mga ka-business, yun ay Madre Cacao. Yun yung ginagamot sa mga galis aso. Bawa yung aso nyo may galis, yan ay dididikdik yung kanyang dahon o kaya yung kanyang balat para pampunas doon sa may porsyon ng katawan ng aso na may galis. At kahit sa tao, napaka-effective po nito na gamitin pang gamot yung mga galis na matagal nang hindi gumagaling. Subukan yung gamitin yan at siguradong tuyo kagad yung galis. Mawawala yung kate. Yung galis kasi napakakate niyan mga kabisnes. Kaya nga tinatawag na galis aso kasi papansin nyo yung aso kapag may galis, di ba, kamot ng kamot. Pag sa tao dumikit yan, napakakate. Dami yan. Yan. Magandang klaseng suha yan kasi kanyan yung dilaw ang laman. Napakatamis kapag nahinog. Buti na lang marami pang natira na bunga. Oo, hindi siya nalaglag. Itong porsyon lang na itong marami nalaglag. Sayang. Ang edad ng suha natin na to kung hindi ako nagkakamali, siguro mga nasa 8 taon na. Ano, madam? Walis tayo, daming mga dahon-dahon. Para wala tayong labok. Ayan. At saka, mamaya pag natuyo yan, sunugin natin yan. Pampausok. Yung mga... Para walang mga lamok-lamok. Kape muna tayo, mga kabisnes. Kunti na lang kape ko. Ayan. Dito sa portion na to, gandang-ganda ako rito sa view na to Ayan parang paradise farm siya. Doon sa kaibigan ko, sa may botanical paradise farm. Nagkaroon kami ng project nung araw doon. Ganito ang forma noon. Paikot yung mga kahoy na ganyan, tapos paakyatin yung daan. Matagal na akong hindi nakapasyal doon. Baka ngayon siguro mas lalong maganda na yun. Ay! Tira! Yung puno natin ng lunggan, sa tapat na yan, puno ng lunggan yan, mga kapan. Aywan ko bakit ang tanda na yan. May git na 10 years pero hindi pa nagbubunga. Paki-comment nyo nga mga ka-business kung kayo ay, daon niya. Kung kayo ay mayroong mga puno ng lunggan dyan at saka kung paano ba pabungahin ito. Kasi hindi bumubunga Marami ang puno ko na yan, na lunggan na yan. Nakapaikot Siguro may 10 puno yan nandirito. Malalaki na. Yung sa baba na yun, nakikita nyo, lunggan pa rin yun. Pakikuha nyo po. Baka may alam kayo kung paano pabungahin yung lunggan. Yung lunggan na prutas, ito yung bunga niya ay parang bilog-bilog na parang lansones din. Pero sa dulo siya nagbubunga, hindi kagaya ng lansones sa kahoy, di ba? Ito naman sa kadulo, parang mangga ang style niya. Pero pungpong siya kung bumunga. Dami. Ay! Tira! Dami bunga dati yan dito. Tataka naman ako ngayon. Bakit hindi nagbunga? Samantala doon sa ibang lugar na papanood ko kakalaglagan na yung mga bunga ng lansones nila. Meron palang bunga mga ka-business. Kaya lang iisa. Grabe bugtong
Ang laki-laking puno, isa ang bunga mga ka-business. Ang taas pa. Ika lang. Isang piraso yung bunga. Pero ang laki. Oh. Yung laki ng itlog ng manok. Doon sa aking alabas. Taka. Yan. Yan, isang bunga. Oh. Tingnan natin. Yan. Yun. Ito. Saan ba yan? Hanapin natin mga ka-business. Ayun. Laki talaga ng itlog ng manok mga ka-business. Tingnan nyo naman. Oh, ba? Kahinog na siya. Sabi, isang bunga. Ang laki pa. Kung marami sana to, kahit 10 piraso lang sana okay. Ganito kalaki, tapos mga 10 piraso, siguradong solve ka rito. Kinis ang bunga, mga ka-business, ano. Ayan. So ayan, bigay po natin dito kay Mrs. Siya na lang pakainin ko niyan. Wala. Dilaw na yung bunga ng ating miracle fruit. Yan o, manilaw-nilaw na mga ka-business. Sa nyo. Malapit na siguro mahinog yan. Pagbaba na namin, naliligo siguro, pagbaba namin, ay saka ko napipitasin niya. Pa na rin yan, pahinog na rin siya mga ka-business. Dami sa bunga rin. So, isang paano nito? Kumbaga isang puno lang. Tapos mayroon pa sa road taas. Laki. Wow! Ito, may napakalaki ditong gagamba mga ka-business. Yan. Yung gagamba na kung tawagin ay banayaw. Ang laki niya. Lumaki siya dyan. Makakuha ng mga insekto, mga lamok ba. So yun, mga ka-business, mga kawaki, nandito po tayo sa gitna ng ating mga taniman, mga prutasan. Nag-ikot-ikot tayo ngayon dito. Pananim natin ngayon dito, wala masyadong bunga, no? Kumbaga, siyempre wala tayo dito. Sinasalakay ng mga manananggal at saka yung mga aswang ng bunga ng pananim, saka mga manananggal ng bunga ng ating mga pananim. Ganon dito mga ka-business, ano? Lalo na kagaya ng sinabi ko kanina, 3 linggo po tayong wala dito. So mamaya doon banda, punta pa tayo doon, mag-ikot-ikot pa tayo, baka may makuha pa tayong mga bunga doon. Iniikot ko ngayon at saka tinitingnan kasi pagbaba namin sa susunod na araw, para pipitasin na lang natin. Makuha natin mga bunga, mga